Pangalanan na raw ang Department of Justice na posible umanong mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. At matapos ang umano'y pagpatay sa middleman na si Cristito Villamor Palanya sa loob ng Bilibid, muling nagsagawa ng paggalugad sa loob ng kulungan at kasama sa libu-libong piraso ng armas at patalim, nakuha rin ang mahigit 7,000 lata ng beer. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Dano Tingkungko at Marisol Abduraman. Nagsagawa na ng case conference sa Department of Justice kaugnay sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at sa middleman na si Cristito Villamor Palanya. Ayon sa kapatid ni Lapid na si Roy Mabasa, kasama sa pulong sina Justice Secretary Crispin Boying Remulla at NBI Director Medardo de Lemos. At doon daw may mga binanggit ng mga pangalan ng posibleng mastermind sa krimen. Pero hindi muna niya ibinahagi sa media mga pangalan nito. Posible ring sa Biyernes hanggang Lunes ang paghain ng mga bago at karagdagang reklamong murder kaugnay sa pagpatay kay Lapid at Villamor Palanya. Sa palagay ko, nalalapit na tayo ron, sapagkat yung sa aming mga pag-uusap kanina, mukhang meron ng tinutumbok. Subalit, I'm not at liberty to say to you kung ano yung mga pangalan o kakikilanlan. Hahayaan po natin ang DOJ na tapusin yung kanilang trabaho kasama ang NBI at ang PNP. At magkakaroon yata ng announcement in the next 1, 2, or 3 days. We need another two more case conferences to be able to go through this because it's a very elaborate thing. Hindi naman to ganun kasimple. Mastermind conclusion. Yes, it's possible, but we're tying up loose ends. We just have to be more thorough. Nauna na rin daw pumayag si Remulla sa dagdag seguridad para sa pamilya ni Lapid sa gitna ng natatanggap nilang banta sa buhay. In principle, we agreed dun sa security, but not the WPP program itself. Kasi sa ngayon, nalilimitahan nga yung aming mga galaw bilang pamilya, especially yung mga anak ni Percy. Masaya raw ang pamilya ni Lapid sa itinatakbo ng investigasyon, gayon din sa ginawang re-autopsy sa bangkay ni Villamor Palanya na malaking bagay raw sa kaso ayon kay Mabasa. Hindi na raw papatulan ni Bureau of Corrections OIC Gregorio Catapang Jr. ang mga paratang laban sa kanya ng suspendidong Director General ng Bucor na si Gerald Bantag. Nagbabala kasi si Bantag kay Pangulong Marcos sa isang panayam na mag-ingat kay Catapang dahil miyembro raw ito ng RAM o Reformed Armed Forces Movement na kasama sa mga nagpatalsik sa ama ng Pangulo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bakit ako RAM? Bakit ako issue ng Mama Sapano, issue ng RAM, issue ng... Maraming issues siya sinasabi. So, I don't need to answer those, Kasi maano pa ako, out of focus pa ako sa trabaho ko eh. Sa ngayon, sabi ni Catapang, mas pinagtutuunan daw niya ng pansin ang mga tao sa loob ng Bilibid. Dahil daw sa patuloy na pagpasok ng kontrabando sa Bilibid, pinagalugan ni Catapang ang kulungan. Deadly weapon, mga cellphone at iba't ibang gadget, alak, pera, hinihinalang shabu ang ilan lamang sa mga nakuha. Karamihan daw sa mga kontrabando na ito ay sinurrender ng mga PTL. Gaya na lamang ng mga alak na ito na kapag naipuslit na raw sa loob ng Bilibid, ang presyo ng bawat beer in can nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Umabot sa mahigit 7,500 ang nakuhang beer in can na kung susundin ang bentahan sa loob, nagkakahalaga raw ng 7.5 milyon pesos. Tukoy na raw ng Bucor ang mga tauhan nitong nagpupuslit ng mga ito. May intel ako na natatanggap, pumapasok dyan, may pupuslit dyan. O, wag mo na akong hintayin na ako papasok dyan. Na-relieve na raw ang mga ito sa pwesto habang iniimbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Dano Tingkungko, nakatutok.